So yun nga, bago ka pumasok dito sa terminal ay hahanapan ka ng passport. At pagpasok mo, hahanapin mo yung check-in counter ng airline mo. May kanya-kanyang roll letter yung mga yan. At dito sa Clark International Airport is from letter A to letter D. To save your time, pwede mong tignan sa Flight International Display System ng airport or departure screen na tulad nito. Yan, so kukuha muna kami ng bayad muna kami ng travel tax. And then, saka naman nila i-release daw yung aming boarding pass. So, ayan, update namin kayo mamaya. Gamit tayo ng travel tax. Pagkatapos namin, bumalik agad kami sa check-in counter para kunin ang aming boarding pass. Then we proceed sa security check. Dito yung i-scan na nila yung mga hand carry mo. Kaya naman you should know kung ano yung bawal at hindi bawal ilagay sa hand carry luggage mo. At tulad nga ng sinabi ko sa aking recent vlog na after security check, ang susunod na step ay sa immigration office. Nakapag-video pa ako kasi hindi ko alam na immigration office na pala yan. Pagpasok kasi namin walang pila kaya hindi ko na namalayan. After common questions sa immigration office, susunod mo namang hahanapin yung boarding gate mo. Tumingin ka lang lagi sa mga signboard tulad dito. Batang tulad ni James nga kaya nang sundan to. Kaya naman kayang-kaya mo yan. Gate 11 kami kaya naman samahan nyo kaming hanapin to. Gate 9 to 16 daw dito kaya dumiretso lang kami. So ayan, malayo pa lang pero nakita ko na yung gate namin. Dito mo na makikita yung mga eroplano. At ganito naman yung itsura ng boarding gate na sinasabi nila. Lalong na-excite si James nung nakita niya yung mga aeroplano. Dumating na rin yung mga pilot at stewardess. Maya-maya makikita mo na rin yung mga staff sa check-in counter kanina. Ibig sabihin nun, magpapapasok na sila. At ang passport mo at boarding pass na to ang titignan nila. So ito na nga at papasok na kami. At dito na nga yun. Pa-video lang ako konti. May sticker pa yan. Ayun nga si James at kinakabahan daw. Saktong-sakto sa'yo. Bago umalis, dinidemo naman ng mga stewardess ang mga to. Siyempre, for emergency purposes. Para alam natin ang mga gagawin just in case, diba? Panoorin natin. Take tips around the waist and push ends to buckle. Pull strap to tighten. To inflate breath normally. If you are traveling with a child, put your own oxygen mask. Umaandar ng eroplano sa mga oras na to kaya naman kinakabahan na si James. Hindi ko alam kung lahat ganto pero ganto yung maririnig mong ingay paglipad ng eroplano. Saglit lang naman to. So ayun, after 1 hour and 30 minutes nga ng paglipad namin, ay nandito na nga kami. O diba, halatang first timer? Ngayon sa Hong Kong! Halatang excited, no? Wala lang talagang tulog. Oh, nag-practice. Tayo pupunta ng immigration. Yes, pagbaba natin sa immigration ang tuloy natin. Immigration na naman. Pero kanina sa Pilipinas, hindi ko alam immigration na pa yun. Ayan, tulad ng dati, susundan lang natin yung mga signage. Medyo malayo-layo. Dito sa Hong Kong, medyo malayo-layo, pero nahanap din natin dahil sa mga signage na yun. This time, kailangan naming sumakay ng train para makapunta ng immigration. Naalala ko, first time ni James sumakay ng train. Kasi nung nagpunta kami ng Manila, Cavite, Tumoa lang kami. First time. Hindi ko na pala na-videohan pero ganun din pagdating mo ng immigration office, hahanapin din yung passport mo. Meron silang form na kailangan mong i-fill out tulad nito. At kailangan bago ka magpunta sa immigration officer na fill outan mo na to. Kami kasi nasa eroplano pa lang pina-fill out na to sa amin. At pagkatapos mo ng immigration office, pwede ka nang lumabas. Syempre huwag mong kalimutan yung mga luggage mo kung may chinek-in ka. At
dito sa Hong Kong, wag na wag mong kakalimutan yung night treats nila. Dito mo makiklaim sa Hong Kong Tourist Board. Ganito yung itsura niya. Dalawa yan kasi dalawa kami ni James. Sayang din yan, tig $100 yan. At kung paano i-redeem, nandyan sa loob ng card ang steps. Tips lang, kailangan naka-register na yung mga number ninyo sa WeChat. Yes, your Philippine number. Kasi may code kayo doon na marireceive. So ayun, pagtapos namin doon, lumabas na rin kami ni James para magpapalit ng HKD. 3,000 pesos lang yung pinapalit ko dito. Dahil umatake na naman ang pagkaulyanin ko, nakalimutan kong wala na akong data dito at hindi na ako makapag-order sa Klook ng SIM namin gagamitin dito para may data. Bakit? Dahil wala na akong choice, dito na ako bumili sa airport. Hindi ko na din pala na-videoan dahil nag-worry na rin ako ng very light. Very light Ganun pala talaga ang feeling pag nasa ibang lugar ka tapos wala kang internet access or data. Kakaloka. At ito nga yung nabili ko at feeling ko na pamahal ako dito. Pero sulit na sulit din at malalaman nyo soon kung bakit. Kinakausap mo yun. Hi, Rowan. Ay nako James, kung may pahalatang inosente tayo dyan. Na-claim na rin namin yung binook naming octopus card sa Klook. Napakadali talaga ang lahat dahil sa'yo Klook. At ito na nga, lalabas na rin kami ng airport. At paglabas naman namin, hahanapin namin yung bus papunta sa aming hotel. At sa paghahanap ko, may lumapit sa aming matanda. Palagay ko staff din siya dito. Ang branch ng hotel namin ay sa 2-in-1. Kaya 2-in-1 ang tinanong ko. A31? Oh yes. Thank you so much. Thank you so much. Alam nyo, tuwang-tuwa na ako niyan kasi sila na mismo yung lumapit para tulungan kami. Pero, ayun yung fare nila. 19.8. Here. Ganda mga bus nila dito. Sana makasakay tayo sa harap. Ayan, ito siya. 2-in-1. Ayan, ang araw ngayon. Sobrang tirik ng araw ngayon. Para lang sa Pilipinas. At nakasakay nga kami sa harap at sa taas pa. Para ma-experience din namin ang double-decker bus ng Hong Kong. Meron din silang monitor or screen dito sa taas para malaman kung ano yung next station. At saka hihintay ko ng 2-in-1 station. Bumaba na kami dahil last station na. At ang last station hindi 2-in-1, kundi A31 station. At ito na naman ang challenge na isang traveler. Yes, naligaw na naman kami. So ayun, naupo lang kami saglit dahil masakit na talaga ang mga paa namin sa airport pa lang. Kaya ang ginawa ko, tumawag na lang ako sa reception ng hotel. So ito na yung sinasabi ko, buti na lang talaga at unlimited call yung nabili kong SIM. Ang sabi na nakausap ko sa hotel, ang easiest way to get there is to take taxi. Kaya wala na kaming choice kundi mag-taxi. Dahil 2 oras din kami naglakad-lakad sa airport at hindi na namin kaya ngayon. Can I take a video? Yes. Radio. Play the radio. Ano? Video. Oh, yes, okay. It's okay. The signboard, how to To get there. Yeah. Is right hand side usually. Oh, there. I It's a see. big building. Yeah. Hotel assist is the traffic light. For the walking. Yes. Walking, coming here to read so many. Going back there. Yes, so many. Oh. Oh, maybe. Oh, thank you so much. Yeah, you go to the Grabe, mapalad kami dahil share na sakyan namin. Dahil sa maikling minuto ay may natutunan ako sa kanya. Naka $52 din yung fare namin. So, ayan, sa wakas, nandito kami ngayon sa, ayan, nasa 16th floor kami. Sa wakas, at nandito na rin kami. We're here. 1602. 1602. This way. 1602 is... Can I help you? How to find our room? Oh, this one. And then... Ding dong. How to use this? There. Then... Open it. Our room. Oh! It's so Wow, nice. thank you. Thank you, Lord. We got here safe. Okay, get inside na. Why so small? We got here safe. Ayan, dito na kami sa wakas.
Dito na rin kami sa wakas. Pagod na pagod ang baby ko. Your shoes, ano? Take it off. I want to eat. Okay. Relax muna and then... So, ayun, budol nga ang relax muna tayo. Dahil nakatulog at alas 9 na ng gabi kami nagising. Hindi na kami nakapag-update sa bahay na nakarating na kami. Sobrang pagod talaga at wala pala akong tulog noon. Kaya naman ngayon pa lang kami lalabas para kumain. Is it safe to go outside? Yeah, no problem. Thank you. It's very safe city. Thank you. Okay, no problem. Tinawanan tuloy ako. Naniniguro lang eh. Safe naman daw kasi dito. At habang naglalakad nga ay mararamdaman mo na safe nga dito. Mga company ang katabi ng hotel namin. Kaya kahit gantong oras ay may mga nagtatrabaho pa dito at maliwanag pa. May mga pasaway din dito, parang sa atin lang. Naglakad-lakad lang kami hanggang sa makakita kami ng McDo. Gusto namin itry kasi iba pala yung siniserve nila dito kumpara sa Pilipinas. At nakakita din kami ng 7-Eleven dito sa tapat ng McDo. At meron din siyang katabing restaurant. Tara at samahan nyo kami itry kung anong available dito sa McDo dito sa Hong Kong. Tulad sa Pilipinas, meron din silang kiosk machine. At dito, mostly ang ginagamit nilang payment method is yung mga cards. Lalo na ang Octopus card, pero ako ang ginamit ko yung Visa card ko ng GCash. Napaka-useful nito sa akin at maliit lang yung charge nila. Una ko napansin itong fries nila punong-puno dito sa Hong Kong. At ang mga to, akala mo chicken wings pero drumstick yung mga yan. Naku, halos hindi ko na yan maubos kasi malaman. Mas malasa at juicy kumpara dito sa Pilipinas. Nakabalik na rin ulit kami sa hotel namin. Bumili na rin kami ng pang-almusal sa 7-Eleven dito. So ayan, ang himbing na ng tulog ng kuya ko. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod kong vlog. Bye-bye!